Ano ang nangyayari kapag ang mga matatanda ay gumagamit ng langis ng risino o kilala rin bilang langis ng kastor sa loob ng 7 araw? Mahigit sa 70% ng mga nasa edad 50 pataas ay nakakaranas ng makabuluhang benepisyo sa loob lamang ng 1 linggo ng paggamit. Maligayang pagdating sa aking channel. Ako si Doktora Maria Santos at ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang 5 sa pinakamahusay na paraan ng paggamit nito ng ligtas at mabisa pati na rin ang mga epekto nito sa katawan at ang mga mahahalagang pag-iingat na dapat ninyong gawin. Posible kayang talagang kasing ganda ng sinasabi o mito lamang ito ng natural na gamot? Ano sa palagay ninyo? Ngunit bago ko ibahagi ang mga benepisyo, ipapaliwanag ko muna kung ano ang langis ng risino. Ito ay nakukuha mula sa buto ng halamang Ricinus communis na katutubo sa Africa at India. Ang langis na ito ay pinahahalagahan dahil sa mga katangian nito sa kosmetiko at panggamot mula pa sa sinaunang panahon. Sa katunayan, ginagamit ito ng mga sinaunang Ehipsyo, halimbawa upang maprotektahan ang kanilang balat sa araw. Ang lihim ng bisa nito ay nasa komposisyon. Ang langis na ito ay sagana sa omega-9, na siyang pangunahing sanhi ng karamihan sa mga katangian nito, maging anti-namumuga o panggamot. Ngunit mag-ingat dahil naglalaman din ito ng resina, isang lubhang nakalalason na sangkap na sa kabutihang palad ay ganap na inaalis sa proseso ng pagkuha ng langis. Kaya ang una kong payo dito ay bilhin ito sa mga mapagkakatiwalaang tindahan. Ngayon, tara na sa 5 sa mga benepisyo. Una, nakakatulong ito upang makatulog ng mas maayos. Ang langis ng risino ay maaaring maging natural na lunas upang mapahusay ang kalidad ng tulog dahil sa mga katangian nitong pampakalma at pamparelax. Para sa mga nasa edad 50 pataas, madalas na mahirap makakuha ng magandang tulog sa gabi dahil sa stress, pagbabago sa hormone, mga alalahanin sa buhay at mga problema sa kalusugan. Kapag nilagay mo ang langis ng risino sa mga tiyak na bahagi tulad ng anit o talampakan, ito ay nagdudulot ng pagre-relax at pakiramdam ng kalmado na makakapagpaganda ng malaki sa tulog. Ngayon, paano ito gamitin para sa layuning ito? Isama ito lagi sa iyong gawain sa gabi. Painitin ng bahagya ang maliit na halaga ng langis sa iyong mga kamay at imasahe ng dahan-dahan ang anit o maaari rin sa sentido, leeg o kuskusin sa mga paa. Maaari mo itong gawin ng mag-isa o humingi ng tulong sa miyembro ng pamilya. Ang banayad na masahe ay hindi lamang nakakatulong na masipsip ng malalim ang langis, kundi pinasisigla rin ang mga tiyak na punto ng presyon na kilalang nagdudulot ng pagre-relax at malalim na tulog. Ngayon, tara na sa pangalawang benepisyo na siyang pagpapagaan ng pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Ang langis na ito ay kilala sa mga katangian nitong anti-namumuga na lubhang kapaki-pakinabang sa mga may arthritis, sakit sa kasukasuan o kalamnan. Ang mataas na konsentrasyon ng aktibong sangkap ay nakakabawas ng pamamaga at nagpapagaan ng sakit kapag inilagay sa balat. Upang makamit ito, painitin muli ng bahagya sa mga kamay at imasahe ang apektadong kasukasuan sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Pagkatapos, takpan ang bahagi ng tela at hayaang manatili nang hindi bababa sa 1 oras upang masipsip ng malalim ang langis at magbigay ng ginhawa. Ngayon, tara na sa benepisyo bilang 3, pagpapabuti ng kalusugan ng tiyan. At ito ay isang mahalagang aspeto na dapat bigyang pansin. Hilingin ko ang inyong buong atensyon. Bilang natural na panlaksante, ang langis ng risino ay nakakatulong na mapagaan ang kabag, isang karaniwang problema sa matatanda. Ang langis na ito ay direktang nagpapasigla sa mga kalamnan ng bituka at nagpapabilis ng daloy sa bituka. Gayunpaman, kailangan mag-ingat. Mahalagang gamitin ito nang may katamtaman at sa paraang susunod kong ipaliwanag, lagi sa ilalim ng gabay ng propesyonal sa kalusugan, upang maiwasan ang masamang epekto tulad ng pananakit ng tiyan o pagtatae. Maraming kaso ng kabag ang maaaring gamutin sa langis ng risino. Sa malalang kaso, maaari kang gumamit ng kalahating kutsarita o 10 ml bawat patro hanggang 9 oras, ngunit huwag lumampas sa dosis na ito at dapat iayon sa bawat katawan dahil iba-iba ang reaksyon. At syempre kung ikaw ay may kabag na kroniko, ibig sabihin matagal nang nangyayari, kumonsulta sa iyong doktor. Huwag maggamot sa sarili. Ang sinasabi ko ay para sa 1 beses na pangyayari, upang tulungan ka sa sandaling iyon, ngunit kung laging kabagin at may iba pang senyales tulad ng pananakit ng tiyan, pagbaba ng timbang o anumang senyales, kumonsulta sa iyong doktor. Ngayon, tara na sa susunod na benepisyo na siyang pagpapabuti ng kalusugan ng balat.
Ang langis na ito ay nagpapakinis at nagbibigay ng malalim na hydration sa balat, kaya naging mainam na natural na pagpipilian para sa matatanda. Dahil sa mataas na nilalaman ng fatty acids, nakakatulong itong mapanatili ang kahalumigmigan na nagpapanatili sa balat na mas maganda ang texture at mas elastiko. Ang regular na paglalagay ng langis na ito ay maaaring mabawasan ang dami ng wrinkles at pinong linya na nagdudulot ng mas kabataan na itsura. Bukod dito, ang mga antioxidant sa langis na ito ay nakikipaglaban sa mga free radicals na mga mapaminsalang sangkap na sanhi ng maagang pagtanda at pinsala sa balat, kaya naging super option na natural na paggamot laban sa pagtanda. Upang makamit ang pinakamahusay na resulta, maglagay ng maliit na halaga ng langis sa mukha at leeg bago matulog, hayaang magkabisa ito sa magdamag at gising ka na may mas kabataan na balat. Ngunit napakahalaga na malaman mo kung paano ihanda ang langis bago ilagay sa balat. Tulad ng ipapaliwanag ko agad, ngunit muna tara na sa benepisyo bilang 5 na siyang pagpapabuti ng sirkulasyon sa binti. Ito ay lalong kapakipakinabang sa matatanda na may varicose veins, mahinang sirkulasyon o pagtitipon ng tubig. Ang pagmamasahe ng balat gamit ang langis na ito ay maaaring magpasigla sa daloy ng dugo at sa gayon ay mabawasan ang pamamaga ng binti. Bukod dito, nakakatulong itong mapalawak ang mga ugat ng dugo na nagpapahusay sa paghahatid ng oxygen at nutrients sa mga tissue. Ito ay lubhang magpapagaan sa mga senyales ng mahinang sirkulasyon. Para dito, imasahe ng banayad ang langis sa iyong mga binti sa loob ng 3 hanggang 5 minuto at pagkatapos ay takpan ng tela upang mapanatili ang init. Ngayon, ang pagsasama ng langis ng resino sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaaring simple at mabisa, ngunit isang mahalagang aspeto ay kung paano ito gamitin ng ligtas dahil kung mali ang paggamit ay maaaring mapanganib, lalo na sa matatanda. Ang pagsasama ng langis na ito tulad ng ipinaliwanag ko ay mabuti para sa kalusugan, ngunit dapat gawin ng ligtas upang maiwasan ang panganib. Kapag inilagay mo ito sa balat, magsisimula sa pagpainit ng maliit na halaga sa mga kamay at banayad na pagmamasahe sa nais na bahagi. Ang teknik na ito ay hindi lamang nakakatulong sa mas malalim na pagsipsip ng langis, kundi pinasisigla rin ang daloy ng dugo na nagpapataas ng bisa nito. Pagkatapos ilagay ang langis, lalo na sa mga kasukasuan, hayaang manatili ng hindi bababa sa 1 oras o magdamag para sa mas magandang resulta. Pagkatapos ay hugasan ng maligamgam na tubig at kung nais mo ng mas malakas na epekto, maaari mong ihalo ang langis ng resino sa patak ng essential oil ng lavender o eucalyptus. Sa halo na ito ay maaaring imasahe ang masakit na kasukasuan at kalamnan. At bigyang pansin na para sa pag-inom, para sa kabag, mahalagang sundin ang mga payo upang hindi makasama. Magsisimula ka sa maliit na dosis na kalahating kutsarita, inumin at obserbahan kung paano reaksyon ng katawan. Pagkatapos ay unti-unting dagdagan. At ngayon, para mapahusay ang kalidad ng balat ay mahalagang huwag gamitin ng purong-puro. Lagi itong ihalo sa ibang langis tulad ng olive, niyog, almendras at ilagay, pagkatapos maligo upang mapanatili ang kahalumigmigan at huwag kailanman gamitin sa mga bahagi tulad ng mata. At susunod ay pag-usapan natin ang mga masamang epekto at iba pang pag-iingat. Una, ang pag-iingat sa sensitivity ng balat na siyang pinakakaraniwang reaksyon. Ang ilan ay maaaring magkaroon ng iritasyon o allergy kapag ginamit ang langis na ito. Upang maiwasan ito, inire-rekomenda na magsagawa ng patch test sa maliit na dosis bago regular na gamitin. Para dito, maglagay ng napakaliit na halaga sa hindi halatang bahagi ng balat, tulad ng bisig o kamay, at hintayin ang 24 oras upang makita kung may iritasyon. Kung lumitaw ang alinman sa mga senyales na ito, mas mabuting huwag gamitin. Ang mga problema sa tiyan ay maaari ring mangyari kapag ininom ang langis dahil ang mababang kalidad, pinaghihinalaang pinagmulan o sobrang dosis ay maaaring magdulot ng pagtatae, pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka. Upang maiwasan ang mga ito, laging magsimula sa mababang dosis, kalahating kutsarita at saka unti-unting dagdagan. Bukod dito, ang matagal na paggamit ng langis ng resino bilang panlaksante ay maaaring magdulot ng dehydration o masanay ang bituka na lubhang mapanganib. Kaya inirerekomenda na gamitin bilang natural na alternatibo, ngunit sa maikling panahon lamang kapag talagang kailangan. At kung may mas malubhang problema, kumonsulta sa doktor. Bukod dito, ang langis na ito ay maaaring makipag-ugnayan sa ilang gamot na iniinom tulad ng pampalabnaw ng dugo, gamot sa presyon, thyroid o diabetes.
Sa pampalabnaw ng dugo, maaaring mapataas ang epekto na nagdudulot ng pagdurugo at sa kabilang banda, maaaring makaapekto sa pagsipsip ng ibang gamot dahil sa laxative properties nito. Kaya kung umiinom ka ng anumang gamot, mahalagang kumonsulta sa doktor bago isama ito sa iyong pang-araw-araw. Ito ay isang mahusay na natural na alternatibo. Gumagana ito, ngunit huwag uminom ng sobrang dosis at laging kumonsulta sa doktor muna. Padala ko ang aking malaking pagmamahal mula sa aking sulok ng mundo.